Magandang araw mga katukaan. So syempre, isa na namang exciting na episode. Pumasyal po tayo sa isa sa manukan ng ating mga Champions of Excellence. Walang iba po yan kundi si Mayor Brian Nile Gertos at si Sir Franz Bilbar dito sa NBBC Game Farm para alamin, kilalanin at kilatisin yung kanila pong mga linyada. So dito po yan sa Bato, Leyte, dito sa mataas na elevation na lugar nila. Dito binibreed, pinopropagate yung kanilang magagaling na linyada. So samahan niyo po kami, kilalanin po natin isa-isa. Ako po si John Mercado para sa Dugong Palaban. Mga katukaan, syempre kasama ngayon natin si Sir Franz Bilbar. Ito yung isa sa mga batikan na breeder dito sa part ng Visayas, no? So siya po ang partner ni Mayor Brian Nile Gertos ng NBBC Game Farm. So syempre, alamin natin yung mga linyada, ano po ba yung mga pinagpapanalo nila at nilalaban nila sa mabibigat po na labanan. Sir Franz, magandang umaga. Magandang umaga, Sir John. Bati ka muna sa mga katukaan natin. Magandang umaga po sa lahat ng katukaan natin. Ako pala si Franz Bilbar ng NBBC Game Farm. Sir Franz, para sa kaalaman ng ating mga katukaan, gusto nilang malaman, gaano ka na ba katagal nagbe-breed ng mga linyada? Actually, kung pag-breed ng manok, siguro almost 30 years na ako nag-breed ng manok. Pero yung tandem po namin ni Mayor Brian Tataneros ay nag-umpisa po, establish po ito noong 2017 po. Medyo matagal na rin. Sir Franz, laban kayo dito sa part ng Visayas sa mabibigat na labanan. Gustong malaman ng mga katukaan natin, ano ba yung hawak mong linyada ngayon? Actually po, yung unang inumpisahan po namin ni Mayor ng Bloodline, ito po yung galing po the late Bugski ng Soy po ng Davao City. Yung mga Blue Band Kelso po nila, yung Beanies Hats, yung tinatawag na Fowie Hats, yung mga Beanies Kelso, at saka yung mga Troy Gold niya na mga manok. So speaking dun sa Blue Band, ito yung mga authentic ability nitong mga to, kumbaga, hindi mo matatawaran. Actually, yung mga Blue Band, super, lalo na pag na point mo sila, yung point na gusto nila, talagang nagka-cut sila ng maayos. Siyempre sir, gusto nilang marinig sa'yo, ano bang nagustuhan mo dito sa mga Blue Band na to? Ito pa rin yung pinaparami at kumbaga ito yung mga bumibilang ng panalo. Dito sa farm ng NBBC Game Farm, yung Blue Band, ito yung pinakagusto ko na bloodline mula nung nag-umpisa kami. Kasi sa lahat ng labanan, kasi itong mga manok nito ay maano sa sugat, hindi madaling mararatel pag natamaan, naghanap pa rin talaga ng opportunity na makapanalo. So ibig sabihin talagang yung gameness nito mga to at saka yung abilidad nila na manalo talaga namang hindi matatawaran. Hindi matatawaran talaga kasi sa lahat ng mga achievement namin ni Mayor, nandito talaga sila. Dito kayo nakilala? O, dito kami nakilala sa kanila. Body confirmation sir, ano bang gusto mo sa mga Blue Band na ito? Actually, sweeterman niya ako, hindi ko mahahanap dito yung body confirmation na ko. Ito kasi yung typical, parang hindi ko alam talaga yung totoo na bloodline itong Blue Band kasi tinatawag lang kasi itong Blue Band dahil sa league brand na blue lang. Actually, hindi ma-trace kung ano talaga yung bloodline ito. Pero probably, sa tingin ko, ito ay claret. May dugong claret, may dugo na Hatch, at saka Kelso. So, ginawa siya, sinet siya na strain, tinawag na Blue Band Kelso. Kagaya lemon. Yan. Itong mga to sir, usually ganitong kulay na lumalabas o mas dark o mga kulay ng paa. Ang Blue Bands, merong lumalabas sometimes na picum sila. Tapos actually sila, wine red sila, puti yung paa. Minsan may mga dot sa paa nila. Tapos street comb sila. Tapos hindi siya masyadong kalakihan na manok. Medyo katamtaman lang po sila. So Sir Franz, kung ikaw ngayon, lalo na ngayon, stag season, pipili ng mga Blue Band or mga stags na gagamitin sa mabibigat na laban, ano ba yung hinahanap mong characteristics sa mga sukat? Itong Blue Band,
kinocross namin lalo na pag naglalaban kami, kinocross namin to sa mga hatches at sa mga sweaters. Tapos pag pumili na ako ng panglaban, yung pinipili ko lang dito yung medium diyan sa medium to low station. Kasi sa tagal ko nang humahawak ng bloodline ito, dito sila nagka-cut ng superb yung cutting nila pag ganun lang yung station nila. Pero sa mga blue band ba, sir, may mga lumalabas din ng mga high station? Bihira. Bihira. Pero sometimes meron kasi sa sinasabi ko na sa una kanina na hindi naman to siya bloodline talaga, strain lang talaga siya. So, pag ba, idol, lumabas na medyo mga high station, mas pabor ba yun ilaban sa mga bull stag, sa mga cocktails? Yung mga medyo lumalabas, lalo na pag na-cruise na sila sa mga hatches, mga sweater, may lumalabas naman talaga na medium to high station. Pinagpaliban muna namin, pinagpalugon. Doon namin sila nilalaban sa mga sa mga bull stag at sa mga cock na labanan po. Para yung station nila akma dun sa lalabanan. Dun naman, idol, dun sa estilo ng laro nito mga to, ano yung nagustuhan mo sa kanila? Yung blue band talagang mautak sila. Kasi yung mga blue band hindi sila masyadong flight, mataas yung flight nila. Pag makalaban sila ng mga flyer talaga manok, minsan hindi sila sasabay, minsan nagpatihulog sila. At saka magaling sila sa ground. Lalo na sa dikitan talaga, pag may dikitan na talagang makikita mo na medyo malapit talaga sa panalo na. So, kung yung mga katukaan natin na gustong mag-acquire syempre ng blue band dito sa ating manukan, ano ba yung marerekomenda mong linyada na pwede nilang i-cross dito para naman mas gumaling pa yung kanilang mga linyada? Yung nasusubukan po namin ito, subok na talaga, yung mga hatches. Hatches. Kung meron silang mga Gilmore, meron silang mga Bluefish, magaling Okay sila. At saka mga sweaters, pwede sila sa mga sweaters. Idol, eto bang mga to, pwede nga ilaban sa stag? Early maturing ba itong mga to? Oo, walang problema, lalo na pag naka-cruise sila kasi yung vigor natin ng manok, babalik na naman. Pwede. Pwede. Eto, tanong ng ating mga kaibigang handler na naghahanda. Paano ba i-condition at i-point ang blue band? Yan ang lagi nilang tinatanong. Dito sa blue band, ito yung magandang manok para sa mga newbies. Lalo na sa mga handler na kasi hindi masyadong mahirap i-point. Kasi itong mga blue band, pag tama lang yung moisture lang, di masyadong dry. At saka sa pointing stage naman, day of white, kahit lang sila, kahit crop empty lang, okay na sa kanila. Basta wag lang yung talagang gut empty sila. Kasi hindi nila kaya yung kagaya sa sweater na talagang pinipiga natin. So, mas magpe-perform sila kung crop empty.